أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pumuri, tayo magpasalamat, tayo ay magpakukup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinumang gabay ng Allah ay walang makapagliligaw at ang sinumang kanyang iligaw ay walang makapaggagabay. Tayo sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang siya. As si Muhammad, sumakanawang kapayapaan, ay ang kanyang huling sugo at propetang ipinadala upang ituro sa atin ang tamang pagsunod at ang tamang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, unang-una, ito ay payo sa aking sarili at gayon din sa ating lahat. Especially ang lagi natin narinig sa khutbah, ito yung payo sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ang laman po ng khutbah ng imam kanina, sino nakaunawa ng khutbah? Kala ko naman na tataas ka ng kamay, dahil unawaan mo. Nangangati pala yung ulo mo. You know? So, sino ang, at least merong idea, ano yung focal point ng khutbah? Sino? Wala naman problema magtaas kayo ng kamay. Pagsunod sa amir, okay, bahagi yon siyempre, pero ang pinaka-subject ng kanyang tinatawag na khutbah. Okay, ang pinaka-subject ng kanyang khutbah ay walang iba kundi ang hifdhul aman. Ibig sabihin, ito yung pangangalaga sa seguridad. Pangangalaga sa kapayapaan. Pangangalaga sa katiwasayan. Pangangalaga sa ano pa ba? Ano pa ba yung mga similar terms? Katahimikan. Mashallah, tabarakallah. Yan ang ibig sabihin ng aman. Kasi ang aman sa Arabic language, kapag isinalin ito sa ibang wika, napakalawak ng kahulugan. You know? Okay, so may mga siyempre may connection sa isa't isa. Hindi mo makakamit ang kapayapaan ng katahimikan kung walang seguridad. Tama? Okay. Kahit nga sa pag-aasawa eh. You know? Mga kapatid, walang katahimikan ng loob ng tahanan kung walang seguridad. Okay? So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. O, sinong apektado dyan? Okay? So, ito yung ating tinatawag na mga kapatid subject. Walang iba kundi papaano ba natin ma-achieve ang pangangalaga sa tinatawag na aman. Ibig sabihin sa seguridad, no? Kapayapaan, katahimikan, o anumang katulad nito. Walang duda, lahat siguro ng tao, majority of course, no? Ay gusto ng kapayapaan, gusto ng katahimikan. Sino yung gusto ng giyera? Lumabas ka. Hindi ka pwede rito. You know? So lahat tayo gusto ng katahimikan, gusto ng kapayapaan. Gusto natin ng walang problema. 'Di ba? So, alam natin 'yan kapag mayroong problema talaga, 'di ba? Kumbaga wala tayong kapanatagan sa ating puso. Maging sa trabaho natin, kaya nga pupunta kayo ng konsulate para magreklamo eh. You know? Kasi nga walang kapanatagan sa puso mga kapatid sa panampalatayang Islam. 'Di ba? Walang seguridad. Walang security sa ating trabaho, sa ating kontrata, o anumang katulad nito. Di ba? So, ito ay matlub. Kumbaga ba, ito ay kahilingan ng lahat ng ummah. Kahilingan natin lahat. Kagustuhan natin lahat, mga kapatid. Yung may gusto nito, war freak yun. You know? Kumbaga ay hunghang yun at sira-sira ang ulo nun. You know? At of course,
Generally speaking, ito yung pinaka-primary objective ng lahat ng bansa o ng lahat ng nasyon. Di ba? Kaya nga meron daw silang sinasabing United Nation para ma-achieve yung united peace. Pero ano nangyari ngayon sa nation na yan? Mga kapatid? Dahil dito, if we talk about the security in terms of national security, ito yung kailangan ng bansa na kung saan para ma-achieve ito, kinakailangan mag-establish sila ng mga military. Right? Mag-establish sila ng sabihin natin ng mga junud, sabihin ng mga sundalo upang maglaan para mapangalagaan ang national security. Which in fact, meron kaming kasong hinahawakan because of the national security interest. Yung AFW, yung worker na yon ay na-arrest, siya ay na-detain, siya ay subject for deportation. Okay, mali mga kapatid, kaya mag-ingat kayo especially sa mga panayam ninyo, no? Higit lalo sa ibang lahi. No? Wag ninyong itakil publicly, ang mga bagay na nangyari sa buong mundo, na hanggang sa magkaroon kayo ng arguments, hanggang sa hindi kayo magkakasundo sa isang opinion, di ba? Dahil lamang sa paksa ng giyera sa buong mundo na hindi nyo alam yung kaharap nyo ay intel. Mga kapatid, o minamanmanan kayo. So, kapag kayo ay nagiging subject, ay magiging tinatawag na problema yun sa inyo. Maring, siyempre, ikaw ay, sabihin natin, dakpin, ikaw ay ibilanggo, at pagkatapos ay ikaw ay, sabihin natin, magkakaroon ng executive order ang governorate upang ikaw ay mapasailalim sa deportation. So, yung mga kapal sa panampalataya, sabihin, ito yung mga dahilan ng every nation ay nagkakaroon ng mga military, sabihin natin, deployment, upang sa ganun mapangalagaan ang seguridad ng isang bansa. Kasi nga, ang pinaka-focal point ay ang kapayapaan, ang security, ang kapanatagan ng mga inhabitants o ng mga taong naninirahan doon, mga kapatid, sa lugar na yaon. Kaya naman, isa sa mga biyaya na kinakailangan natin sigurong pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang humpay ng pasasalamat ay ang biyaya sa pagkakaroon natin ng kapayapaan, biyaya sa pagkakaroon natin ng seguridad, ng aman. Especially, particularly, sa lugar na ito. I mean, to compare to other, sabi nating other nation o other country, Saudi Arabia is Saudi Arabia. Siya ay kilala pagdating sa paano pinangalagaan ng interest ng mga nananahanan dito, mga kapatid. Of course, wag natin ayos just bakit yung mga company, mga siraulong company, nabibigyan na service. That is your company. Yan ay company mo. Hindi nasaklaw yan ang sabihin natin ng nangangalaga nangangalaga ng lugar na ito. And as a matter of fact, mga kapatid sa panampalatayang Islam, meron tayong labor court, meron tayong labor settlement, meron tayong MOJ, meron tayong Ministry of Justice, diba? Meron tayong implementation court sa mga issue na may kaugnayan sa mga, sabi natin, salapin hindi nakukuha. We have an implementation court. Diba? Anong dahilan nito? To preserve your rights. Diba? Para mapangalagaan ang sabi natin tinatawag na seguridad at saka karapatan mo, mga kapatid. For how many cases na dumadaan sa amin, subhanallah, we realize na subhanallah kung paano napaka-stricto ang government na ito. In due process, mga kapatid. Marahil hindi nakikita ito ng karaniwang mga tao. Diba? Kasi bakit? Ang kamalian ng kumpanya, sinisisa tinatawag na authority. Diba? Pero hindi mo alam kung ano yung mga establishment at ano yung mga platform ng authority na ito kung paano mapangalagaan ng rights ng isang tao. Diba? Especially yung sabihin natin yung security. Okay? Security. Kaya makikita mo, ito alhamdulillah, makatutulog ka ng mapayapa. Paliba lamang kung mayroong kang kaaway na katabi mo sa kwarto mo. Yung ibang usapan yan, personal na yan. For sa personal problem na yan. Diba? Pero yung kumpara mo sa ibang lugar, makikita mo yung pagtapak ng karapatan ng ibang tao. Diba? Publicly, hindi ka papatulog dahil sa ingay. Ito mag-ingay na, mayroong mag-ingay sa mga kapitbahay, pwede mong ireklamo Diba? Pwede mong ireklamo yung kapitbahay mo sa authority. Bakit sa maingay? Ganoon din, kapag maingay ka, tapos naapektuhan yung kapitbahay mo, pwede kang magreklamo sa authority at ina-actionan nila yun. Diba?
the same time, higit lalo yung public interest, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya hindi dito, dalawang interest dito ang maari mong masagasaan, yung public interest at saka yung private interest. At ang mas delikado, although reconcile na kayo o settled na kayo sa private interest, which is between you and the other person or the company, whatever, ika nga, pero minsan masasagasaan mo, hindi pala kayo absuelto pagdating sa public interests. At yan, ang public interest, yun ang tinatawag na, sabihin nating authority. Okay? Nabangga mo yung authority. Bagamat na settle na kayo ng isang tao, pero yung authority, meron ka pang pananagutan. Subhanallah. Kaya mag-ingat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya know the rules, ika know the law. Alamin mo yung batas ng lugar na kinabibilangan mo. Isang napakahalagang bagay po yan para sa atin bilang paalala. But anyway mga kapatid, walang duda, dahil sa kahalagahan ng biyayang ito na pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mismong binanggit sa banal na Quran na ito isa sa mga panalangin o dua dati ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Okay? Particularly para sa Makkah at sa mga naninirahan sa Makkah al-Mukarramah. Sino pa dito ang hindi pa nakapunta ng Makkah? Sino? Pakitaas ka yung kamay po. Okay? Mashallah. Bakit hindi pa kayo nakapunta ng Makkah? Wala kayong pamasahe? Bago lang. Mashallah. Walang kayong makalala. Okay, sasagutin niya ng Islamic Center, no? Ang pagpunta niyo ng Makkah. Mga kapatid, no? Walang problema kung gusto niyo ako ang magmaniho sa inyo. So, dapat maglagi kayo magsabi ng La ilaha illallah. Okay. So, yun mga kapatid. So, dahil sa kahalagahan ito yung panalangin mismo ni Propeta Ibrahim para sa Makkah noon, mga kapatid. Ano bang sabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah, verse 126 ng banal na Quran? Rabbi ja'al hadha baladan amina. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahum minas thamarat. Dalawang favor na inas ni Propeta Ibrahim alayhi salam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min thamarati min man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Okay? And mention when Abraham said, "My Lord, make this a secure city and provide its people with fruits." Diba? Anong city na tinutukoy dito? Ang Makkah al-Mukarramah. Whoever of them believes in Allah in the last day. Sabi niya, Panginoon, gawin mo ang lugar na ito na kung saan ay secured city. Okay, secured city, ibig sabihin ay mapayapang lugar. Diba? Mandakala, fihi ka na amina. Kapag nakapasok ka sa Makkah, you will be secured. Okay? Wallah. Sa totoo lang ako, kapatid, how many years ako sa Makkah nakatira? Alhamdulillah. Okay? Secured, no? Alhamdulillah. Okay. But of course, tandaan natin, Ustaz, bakit may mga ganun pa rin, mga, for that word, siraulong mga tao dito doon sa Makkah? Yes, ang lugar na yun ay banal. Walang duda. But of course, ang tao ay hindi banal. Ninaw? Ang tao ay tinatawag na hindi banal. Kaya hindi nagpapabanal ang lugar para maging banal ang tao. Hindi magpapabanal sa isang tao ang lugar na banal. You know? Bagamat hindi banal ang tao, pero mananatili siyang banal ang lugar. Naintindihan nyo? Ulit-ulit yung lugar at saka yung tao na banal. Okay, hope na-guess niya. Ulitin natin? Okay, ulitin natin para ma-memorize nyo. I-hashtag nyo. Hashtag nyo na hashtag. Okay. Ang lugar ay banal. Subalit ang tao ay hindi banal. Hindi ibig sabihin na banal ang lugar ay banal na ang tao. Dahil kailanman hindi nagpapabanal sa tao ang lugar na banal. Okay? Hashtag banal. Okay? So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, but of course, generally speaking, if we talk about the security of that place itself, talaga makikita mo talaga yung pagkakaiba sa ibang lugar. Okay? Kaya nga, may mga kumbaga high profile na mga tao sa ibang bansa, okay, para lamang ma-secure ang kanilang karapatan dahil hinahabol sila ng iba. For example, may mga civil war. Just like for the Yemen, nangyari sa Yemen, mga kapatid. Diba sila ay humingi ng asylum sa Makkah para sa ganun, pag once sila sa Makkah sila, walang sino nang pwedeng
gumambala at ng sino man pwede ang humabol sa kanila. Because they're inside the sacred place. Okay, nga sabi ng Allah, man dakhala fihi kana amina. Sino man ang sabihin natin, pumasok diyan ay panatag siya. Okay? Pero pagdating sa checkpoint, ibang usapan yan. Hindi ka pa nakapasok doon. Pag nasa checkpoint ka pa. Ngayon mga kapatid, pero once lumagpas ka na ng checkpoint, alhamdulillah. Di ba? Kaya nga, at the end of the day, sa araw ng paghuhukom mga kapatid, bago magunaw ang mundo, okay, isa sa mga lugar na kung saan hindi pwede kailanman makapasok si Dajjal. You know? Kahit anong gawin niya. Kapag dumating na yung araw ng malapit na magunaw ang mundo, isa of course, the major sign ay ang pagdating ni Dajjal, ni Antichrist, na kung saan ay kumbaga ay sisira at wawasak sa sanlibutan. Ngayon, pati sa mga mananahanan sa bawat lugar. At lahat ng lugar, bibisitahin niya, hindi para mag-hi, hello, kumusta kayo? Hindi politiko si Dajjal, kundi para sirain ka at ang iman mo at ang pananampalataya. Para magkufur ka, para mag-disbelieve ka at maniwala ka sa Kanya na siya'y Panginoon instead of Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mga pagsubok na Kanyang sabihin natin na Kanyang dala. Subalit, lugar na kung saan ay hindi mapapasukan ni Dajjal na bawat access road, papunta doon sa loob na yon ay walang iba kundi ang Makkah, mayroong mga anghel na nakatalaga upang magbantay. Mga kapatid sa pananampalataya Islam. Kaya naman, hintayin natin na darating yon. Okay? Talang insyaAllah. Okay. So, yun yung mga kapatid. Subhanallah. Kaya naman ay talagang siguridad. Kaya nga, isa sa mga napangano ni Ibrahim a.s. unang hiningi niya, if you observe the ayah, ay walang iba kundi ang security. Security city. Then after that, and provide its people with fruits. Iniling na Propeta Ibrahim a.s. sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagkain, ang mga prutas. Kapatid, kabuhayan, of course, sa madaling salita. But specifically, tinatawag na fruits, thamarat. Okay? Thamarat, mga kapatid. Why? Yung kabuhayan, lahat ng lugar sa buong mundo, kahit pa mga, sabi natin, rigid places at saka barren lands, makikita mo yung kabuhayan kahit pa paano Different kinds of, sabi natin, livings at saka resources, kumbaga. Pero, bakit specifically ang binanggit na fruits? Dahil upang sa ganun, mabatid mo, at saka mapagnilay-nilayan mo, subhanang Allah subhanahu wa ta'ala ang dakila at walang sino man ang pwedeng gumawa nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Makikita natin mga kapatid, sa Barb de Makkah, especially yung mga sabihin natin mga karatig na mga lugar at iba pa, puro bundok yan. Puro bundok at walang ilog. Hindi lamang barren land. Kundi sabihin natin, bulo-bundok pati, rocky, Rocky Mountains at iba pa. Barren land. Subhanallah, pinaghalo yung tigang na lupa. Okay? Tigang na lupa. Mga tigang ng shout out dyan. At saka sa mga sabihin natin, bundok, ibig sabihin, mahirap mapagtamnan. Para sa ikabubuhay ng tao upang kainin. Subalit, what happened? Okay? What happened? You are the witness. Ikaw mismo nakasaksi. At mismo, even myself, nagtataka ako, na dyan ko lang nalalasahan at natitikman ang mga hindi ko natikman sa Pilipinas. O yung mga nasa isip ng tikman na yan. Ibig sabihin yung mga prutas. Yung mga prutas, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? Sa Pilipinas, subhanallah, napakamahal ng grapes. Diyan pinagtatapo at inaapak-apakan lang. Di ba? Alam mo yung mga mga prutas, subhanallah, dito ko lang nakikita at ayun mo yun, experience. Nakakain din. At dito ko lang nalaman na prutas pala yun. Di ba? Pati nga yung cactus sa ating ginatatakutan, nahawakan yung cactus. Subhanallah, napakasarap pala ng cactus, Siyempre, balatan mo muna yung baka. yung bunga yun, bunga ng cactus. Trivia. Ano ang plural ng cactus? Hindi nyo alam. Mag-aral kasi kayo. Hindi. Anong cactuses? Okay. Hindi. Cacti. Okay. Yan, cacti. Malinaw? So yun mga kapatid. Sabi sa'yo, giyatay na. Okay? So makikita mo yung mga iba't ibang prutas dyan. Subhanallah. Makikita mo saan man ang galing yun.
Paano nagkaroon ng iba't ibang mga prutas, iba't ibang mga pagkain ng Makkah na samantalang sa kabila ng lugar na ganun yung lugar, ibig sabihin barren land at rigid sabihin natin ng mountains at iba pa. Diba? Why? Sapagat that was the answer, no? Was given, ika nga, by Allah subhanahu wa ta'ala for the prayer of Ibrahim alayhi salam. Yun yung tinatawag na sagot ng dua ni Propeta Ibrahim alayhi salam. But if you carefully observe, this ayah mga kapatid, na inuna muna nabanggitin ng aman, yung security, bago yung tinatawag na pagkain. Okay? First, sa kadahilanan, mas mahalaga ang seguridad kaysa pagkain. Walang duda. Okay? Ahan mo yung pagkain kung hindi ka seguridad. Look at the Palestine now. Ika-connect natin yung nangyayari. Sa Palestine, sa Gaza, may Allah have mercy on them, sa mga kapatiran natin doon. At naway elevate, no, mula sa kanila ang mga pagsubok na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung tinatawag na yung nangyari sa kanila. Okay? Kahit pa meron silang pagkain, pero bakit? Wala sa kanilang seguridad kasi kakain sa susubo tapos yung mga nagpuputukang mga akala mo sweeties. Diba? Akala mo yung mga fireworks lang? Subhanallah. Diba? Kapag sila ay alam mo, kapag natamaan sila ng mga, kumbaga, ng mga sprinkles ng mga bomba doon. Oh, 'di ba? Sila ay mapupugsa. Although kumakain sila pero wala sa kanilang sa kalooban ng kapanatagan at ang seguridad. So ibig sabihin, mas mahalaga muna ang seguridad bago yung tinatawag na pagkain. Kaya inuna muna yung sabihin natin yung seguridad bago yung pagkain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi pag meron ka ng security, madali nang mabuhay. Madali na maghanap ng tinatawag na halas. La hawla wala quwwata illa billah. Maudo. Ang dami ko pang sasabihin sana. You know? Nabitin ba kayo? Subhanallah. Ano? So wala tayong problema. Mag-live na ako? Pero kondisyon, mag-live ako. Magbigay ka ng stars. Hindi ka nagbigay ng stars, ayaw ko mag-live. Nagbigay ng stars. Okay mga kapatid, so wala na tayong oras, subhanallah. Pero sa totoo lang, pati ako nabibitin. Mayroon pa ako sana akong gustong i-share sa inyo mga knowledge, mga lalim na mga tinatawag na kaalaman. But unfortunately, ay yun nga, nagsinyas na dahil alam nila na gutom na kayo at ang mga sikmura ninyo. You know? Sa pagkakataon na ito siguro, mas mahalaga ang pagkain kaysa pakikinig. You know? So mga kapatid, so wala na? Okay, so maraming salamat po. Wa akhira alhamdulillah subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.